Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, class. Ako nga pala si Binibining Jeneline Ginumhay, ang inyong magiging guro ngayong umaga. Bago tayo dumako sa ating formal na talakayan, nais kong magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Amen. Muli, magandang umaga. Bago kayo umupo, ay pakipulot muna ang basura sa ilalim ng inyong upuan at pakihanay na rin ito nang sa gayon ay malinis at maaliwalas tayong tingnan. Maaari na kayong umupo, class. Bago natin simulan ang paksang ating tatalakayin ay narito muna ang ating layunin. Pagkatapos ng talakayan, 80% ng mga mag-aaral ay inaasahang natukoy ang di-verbal na komunikasyon, na ipapaliwanag ang kahalagahan ng di-verbal na komunikasyon, at nagagamit ang di-verbal na komunikasyon. Ang di-verbal na komunikasyon, class, ay ang pagpapahayag ng mensahe gamit ang mga kilos, ekspresyon ng mukha at iba pang sinyalis. Mahalaga ito dahil nagdaragdag ito ng kahulugan sa mga salita o naghahatid ng mensahe na hindi masabi gamit lamang ang mga salita. Narito ang 12 uri ng di-verbal na komunikasyon. Una, simbolo o iconics. Ito ang paggamit ng mga simbolo o icon para maghatid ng mensahe. Ang mga ito ay madalas na visual at direktang naunawaan gaya ng mga senyales na no parking at no smoking. Ang mga simbolo ay nakakatipid ng oras at espasyo sa pakikipagtalastasan dahil agad na naiintindihan ang mensaheng nais iparating. Pangalawa, kulay o colorics. Ang kulay ay may malaking epekto sa ating emosyon at propesyon. Halimbawa, ang asul sa watawat ng Pilipinas, gaya ng nabanggit, ay sumisimbolo ng katotohanan at katarungan. Sa personal kong buhay, ang kulay berde ay nagpapaalala sa akin ng kapayapaan at ng kalikasan. Samantalang ang dilaw ay nagpapaalala ng saya at init. Ang mga kulay ay may iba't ibang kahulugan depende sa kultura at konteksto. Pangatlo, galaw ng mata o oculics. Ang pag-aaral ng galaw ng mata ay nagpapakita kung ano ang nararamdaman ng isang tao kahit hindi pa ito nagsasalita. Ang paglilisik ng mata ng may galit ay isa sa halimbawa ng galaw ng mata o oculesics. Ang pag-iwas ng tingin naman ay maaaring nagpapahiwatig ng pagkakahiya o pagsisinungaling. Importante ang konteksto sa interpretasyon ng galaw ng mata. Pang-apat, bagay o objectives. Ang mga bagay na ginagamit natin ay maaaring maghatid ng mensahe. Ang bulaklak, halimbawa, ay simbolo ng pag-ibig. Ang uri ng damit na suot natin, ang mga gamit natin, at ang ating paligid ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa ating personalidad at katayuan sa buhay. Panglima, espasyo o proxemics. Ito ang pag-aaral kung paano natin ginagamit ang espasyo sa pakikipagtalastasan. Halimbawa, ang social distance na may 4 hanggang 12 feet ay karaniwan sa mga taong hindi masyadong kilala ang isa't isa. Ang distansya ay nagbabago depende sa kultura at relasyon ng mga taong nag-uusap. Pang-anim, tunog o vocalics. Kasama rito ang mga tunog na hindi salita, gaya ng pagbuntong hininga o pag-ubo. Ang mga ito ay nagdadagdag ng emosyon at kahulugan sa ating mga mensahe. Ang isang buntong hininga ay maaaring magpapahiwatig ng pagod o pagkabigo. Pang-pito, katawan o kinesics. Ito ay ang paggamit ng mga kilos ng katawan tulad ng pagsinyas ng traffic enforcer. Halimbawa, ang pagngiti, pagtawa, pagtaas ng kilay at iba pang ekspresyon ng mukha ay kabilang din dito. Ang pagyuko ay maaaring nagpapahiwatig ng paggalang o pagkahiya. Ang pagtayo ng tuwid naman ay maaaring magpapahiwatig ng kumpiyansa sa sarili. Pang-8, pandama o paghawak o haptics. Ito ay ang paggamit ng paghawak o pagdampi sa katawan sa pagkipagtalastasan. Ang pagtapik sa balikat ay maaaring nagpapahiwatig ng pakikiramay o pag-encourage.
Ang paghawak ng kamay ay maaaring nagpapahiwatig ng pagmamahal o pagkakaibigan. Siyam, paralanguage. Ito ay ang paraan ng pagbigkas ng salita. May 4 na aspeto ito. Una, pitch, pataas o pagbaba ng tono, volume o lakas, hina ng boses, bilis o bagal ng pagsalita, at kalidad, uri ng kalidad ng boses. Ang mga ito ay nakakaapekto sa kahulugan ng mensahe. Pang-10, ilong o olfactics. Ito ay ang paggamit ng pangamoy sa pakikipagtalastasan. Ang mga pabango at ang pagtakip ng ilong ay mga halimbawa nito. Ang amoy ay maaaring magdulot ng mga alaala o emosyon ng isang tao. Pang-11, mukha o petex. Ito ay ang pag-aaral ng ekspresyon ng mukha. Ang pagngiti ay maaaring nagpahiwatig ng kaligayahan. Samantalang ang pag-iyak naman ay maaaring magpapahiwatig ng kalungkutan. Ang ekspresyon ng mukha ay isang mahalaga na bahagi ng non-verbal na komunikasyon. At ang panghuli naman ay oras o chronemics. Ito ay ang paggamit ng oras sa pakikipagtalastasan. Ang pagtawag sa telepono ng hating gabi ay maaaring nagpapahiwatig ng emergency o pangiistorbo. Ang pagiging punctual o pagiging late ay may iba't ibang kahulugan. Depende sa kultura at konteksto. Ngayong alam ko na naunawaan niyo ang paksang ating itinalakay, ano nga ulit ang di-verbal na komunikasyon? Sirante? Tama! Ang di-verbal na komunikasyon ay ang paghahatid ng mga mensahe o impormasyon sa pamamagitan ng mga paraan na hindi gumagamit ng salita. Gumagamit ito ng iba't ibang elemento upang maipabahagi ang damdamin at ideya at intensyon. Pangalawang katanungan, magbigay ng halimbawa ng di-verbal na komunikasyon. Ginoong Condes? Tama, ito ay simbolo at icon, paghawak o haptics, paraan ng pagsasalita, at paralanguage. Ngayong alam ko na naunawaan niyo ang paksang aking itinalakay, meron akong inihanda na pasulit sa inyo. Tukuyin ang sagot at isulat ang sagot sa sangkapat na papel. Ipasa ito pagkatapos ng 10 minuto. Unang katanungan, magbigay ng bahagi ng di-verbal na komunikasyon. Pangalawa, ibigay ang 5 halimbawa ng di-verbal na komunikasyon. Pangatlo, gaano ba kahalaga ang di-verbal na komunikasyon? Pang-4, ito ay paraan ng pagbigkas ng salita. Meron itong 4 na aspeto. Pang-5, ito ay nakatuon sa pangamoy. Tapos na ang inyong 10 minuto class, ipasa ang papel, tapos man o hindi. Bago tayo magsiuwi sa ating kanya-kanyang bahay, mayroon akong inihandang at takdang sa aralin sa inyo. Paano to? Pumili ng isang di-verbal na komunikasyon at iguhit kung ano ang nilalaman nito. Ipasa ito sa susunod na pagkikita. Naunawaan ba, class? Maraming salamat sa inyong oras na ibinigay ngayong klase.